Kinagabihan ay naisip ko ang sinabi ni Kuya Jan sa akin. He's right. Pero, Mama, napatingin ako sa pintuan at nakita ang dalawang anak ko na pumasok sa loob. Antok na si Stephanie nang dalhin siya ng kuya niya sa akin. Hawak nito ang kamay ng kapatid habang nakayakap ang anak kong babae sa teddy bear na dala nito. Can we sleep here? Tanong ni Ino. My firstborn na pati height ay namana sa ama. Of course, come here. Tumayo ako at kinuha si Stephanie na nakapikit na. Diyos ko tong batang ito ang kulit. Napagod yata sa pinagagagawa niyang kalokohan kanina. Kuya, tawag pansin ko kay Ino. Gusto mo mag-aral sa totoong school? Tanong ko. Pahiga na sana siya sa tabi ko pero biglang bumangon nang marinig ang sinabi ko. Yes, Mama. Papayagan mo na po ako? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya. Kung hindi lang sana nangyari sa amin ang lahat ng yon, normal lang sana ang takbo ng buhay ng anak ko. Yes, bukas sa bukas. Makikisuyo tayo kay Papa Vios nyo na ipaayos ang papers mo para makapasok ka sa school sa Lunes. Thank you, Mama. Niyakap niya agad ako at ikinangiti ko. He's the sweetest ever. You're welcome, anak. I love you. I love you too. Kayong dalawa ni Stephanie. Love kayo ni Mama. Always remember that. Pinahiga ko na siya para matulog. Napapagitnaan nila ako ni Stephanie. Mama, magagalit ka po pag sasabihin kong nag-email ako kay Papa? Hindi ako agad nakasagot. Alam kong darating sa point na si Ino na mismo lalapit sa ama niya. Nag-reply ba siya sa'yo? Mahinahon na sagot ko. Yes, Mama. Anong sabi? Hindi siya sumagot. Gumilid siya at yumakap sa akin. Sumiksik siya sa bandang leeg ko at mas sumigpit ang yakap nito. Naramdaman ko rin na mainit na likido na dumampi sa balat ko. What happened? Bakit umiiyak ang anak ko? Anong sabi ni Papa sa'yo? Mama, suminghot siya at tanda ng umiiyak ito. Sabi niya na kakalimutan ko na siya because may family na po siyang iba and hindi niya daw ako matatanggap na anak. Kumulo ang dugo ko sa kung sino nag-reply sa anak ko. Mapapatay ko talaga oras na malaman ko kung sino. Shh, don't cry anak. Hindi totoo yan, okay? Baka may gumalaw lang sa phone ni Papa mo. Papa loves you. I can guarantee you that. Pang-aalo ko sa kanya. Hindi naman magmamakaawa sa akin si Dave about kay Ino, yung sasaktan niya rin lang pala ito. Lash niya Giro. I chose to stay. Pinili ko manatili sa tabi nila para masubaybayan ang kilos nila lalo na ng malanding babae na yan. Nakilala ko na rin ang ilan sa mga kaibigan niya na sina Agatha at Angie. They are bunch of pests. All of them are parasites. Years had passed. I'm always observing Dave from afar. I'm happy for him lalo na't siya ang namamahalas sa kumpanya ng pamilya nila. Ba't alam kong hindi matatapos ang lahat? Hindi pa kami magiging okay as long as that bitch and her son are alive. But things doesn't went well. Nagkasakit si Dad so I need to take over his business. Ako ang namamahala sa mga illegal na negosyo niya at ng casino while pretending to be friends with Zelaya and her squad. Si Ino habang lumalaki ay nakikita ko si Dave sa kanya. He looks exactly like his father. Too perfect kung sana akong ina niya. Magiging masaya siguro si Dave. It's not a bad idea also na palitan si Zelaya bilang ina ni Ino. Why not? Mas magiging masaya siya sa akin. Ino, anak? Yes po, tita. Baby, di ba sabi ko sa'yo na tawagin mo akong mommy? I smiled at him. Gusto kong sundin niya ako. Dapat na siya masanay na tawagin akong mommy dahil doon din naman ang punta namin oras na mawala na si Zelaya sa landas niya. Sa landas namin. But tita, isa lang po ang mami ko, si Mama. Nawala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko nagustuhan ang pagtanggi nito sa akin. Oh, Lia, nandito ka pala. Pag-angat ako ng tingin at nakita si Pauline kasama ni Angie. Wala si Zelaya ngayon dahil may pinuntahan lang. Napadalaw ka yata. Ay hindi, dinalhan ko kayo ng sinigang na luto ko. Nakangiting sabi ko. Sana nilagyan ko ng lason yan.
Tamang-tama, may ibabalita kasi kami sa'yo, sabi ni Angie. Balita? Ano naman yon? Kilala mo ba yung bachelor na feature sa magazine kamakailan? 11 tanong ni Angie. Bachelor? Sino? Naguguluhang tanong ko. Don't tell me na. Si Dave Alden de Silva? Biglang bumilis ang puso ko sa sinabi ni Angie. Hindi ako mapakali. Sinubukan kong huminahon pero parang gusto kong sumabog. What about him? Nauutal na tanong ko. Kamukha ng lalaking si Ino girl. Baka hindi taga-Canada yung papa ng bata. Baka taga-Pinas talaga yun at si Dave yun. Imposible naman yata yun. Uminom ako ng tubig para maitago ng kaba sa mukha ko. Wala namang masama kung ipapakita natin kay Zelaya tong magazine, diba? Let her recognize the face. No, hindi pwedeng mangyari to. Hindi pwede. Sa kasalukuyan. Oh, are you ready na anak? Sinecheck ko kung ayos na ba ang lahat sa bag ni Ino. Tinignan ko ang lunch bag niya at takset na. Pati yung lalagyan ng tubig, tinignan ko rin ulit ang loob ng bag at kumpleto na naman. Habang ginagawa ko to lahat ay nakita ko si Vios na nakasandal sa pintuan at nakatingin sa akin habang naka-cross arms. Tinasan ko siya ng kilay at agad na binalikan si Ino na ngayon ay kumakain na. Mama, pwede akong sama kay kuya? Napatingin ako sa anak kong babae na ngayon ay may hotdog sa kamay habang ang isa naman ay kasalukuyang may hawak na hotdog din na sinusubo. Hindi pwede anak, sa school pupunta si kuya. Mag-aaral siya doon at ikaw bawal doon. Pero mama, princess, sa school pupunta si kuya. Bawal ka pa doon dahil baby ka pa. Pagsingit ni Vio sa usapan. Umupo na rin siya sa mesa sa gilid ng anak kong babae. Bahala na siya dyan makipag-usap dito. Ayusin ko muna ang gamit ni Ino. Mama, kumain ka na po. Na-check ko na po yan kanina except sa lunchbox. Napatingin ako kay Ino. And relax mama. I will be fine sa dami ng bodyguards na ipapasama mo sa akin. I'm sure walang mangyayaring masama sa akin. Aniya. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Kinakabahan pa rin kasi ako sa posibleng mangyari. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Okay, I'm sorry. Nag-aalala lang ako. Sige na, kumain ka na dyan. Lumapit ako sa kanila at umupo sa tabi ni Ino. Yan kasi, napakaalikaka mo. Nirapan ko lang si Vios at kumain. After namin kumain, hinatid namin si Ino sa paaralan nito. Please kuya, bantayan yung anak ko ah. Huwag niyo siyang iwawala sa paningin niyo. Sabi ko sa inutusan ko. Yes po ma'am, tatandaan po namin. Sabi nila. Tumango ako sa kanila bago balingan si Ino. Wow, ang ganda ng school ni kuya, mama. Kasama pala namin tong pulilit na kanina pang nangungulit sa mama sa kuya niya. When you grow up, princess, dito ka rin mag-aaral kasama ni kuya. Sabi ni Ino sa kapatid at nagtutumalo naman sa tuwa itong isa. Sige na anak, pumasok ka na at baka malate ka pa. Basta always remember na. Yes, mama. Na don't talk to strangers at lalong-lalo na huwag sumama kahit na kanino, kahit nakilala ko pa. Ngumiti ako at hinalikan siya sa pisngi. Very good. Now go. Humalik siya sa pisngi ko at sa pisngi ng kapatid niya bago nagpaalam. Bye kuya! Nang mawala na siya sa paningin namin ay agad kong kinarga si Stephanie. Mama? Yes, may pretty pain? Jabi? Gusto ko ni Jabi. Jollibee? Kakakain lang namin kanina. Gutom ka na anak? Hindi ba bago lang tayo kumain sa bahay? Hindi makapaniwalang tanong ko dito. Yes, Mama, I'm hungry. Diyos ko tong batang to. Sige tara, punta tayo ng Jollibee. Yay! Thank you, Mama! Pumasok na kami sa sasakyan. Pinasok ko siya sa backseat at sinuotan ng seatbelt bago ako umikot sa harapan. Pumasok ako sa loob. Tinignan ko kung may tawag or text ba pero wala naman kaya pinaandar ko na ang sasakyan paalis sa school. Pauwi na kami pagkatapos namin mag-drive-thru sa Jollibee. Tinawagan ko si Vios para tanungin ko nasaan siya. Buti at napatawag ka. Pumunta ka sa office ngayon din, sabi pa nito. Why? Tanong ko. May gusto makipagkita sa'yo. Oh, basta. Pero kasama ko si Stephanie ngayon. Pwede bang ihatid ko muna siya sa bahay?
What? Wag na. Dalhin mo na lang dito ang bata. Tumingin ako sa salamin at nakitang kumakain ang anak ko ng fried chicken na binili namin. Ayos lang ba kaya na dalhin ko ang bata doon? Wala naman sigurong problema. Okay, sige. I'll be there in a minute. Sabi ko at diniretso ang sasakyan sa office. Pagdating namin sa office ay nagulat ang lahat na may dala akong bata. Parang gaya lang din noong dinala ko si Ino sa opisina ni Dave. Agad naming tinungo ng anak ko ang office ko. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob. It must be important. Pagpasok namin ay agad na sumalubong sa akin ng taong hindi ko inaasahang makita ngayon. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Papa? Tumakbo sa Stephanie kay Vios na makita niya ito. Nakita ko rin kung paano nagulat si Amanda nang marinig at makita ang isa ko pang anak na babae na tumakbo papunta kay Vios. Gusto mo mag-tour dito, princess? Yes po, Papa. Sige, tara. Tour natin ang building ni Mama. Sabi ni Vios at kinuha si Stephanie paalis sa office. Nang tignan ko muli I didn't know na. I cut her off. Ano bang ginagawa mo dito? I'm here para sana makahingi ng tulong. Aniya sa seryosong boses. Ang kapal naman ng mukha niya para sa aking humingi ng tulong. Wala kang makukuhang tulong sa akin, Amanda. Umalis ka na. Zelaya, please, pakinggan mo sana ako. Anya. Tumalikod ako at hindi sumagot. Si Dave, kailangan niya ng tulong mo. Bakit hindi mo siya tulungan? Di ba kasal na kayo? Zelaya, alam ko malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Pero pakiusap, tulungan mo si Dave. Kailangan niya kayo ni Ino. Kailangan niya ng makakapitan ngayon. Nawawala na siya ng pag-asa. What are you talking about? Hindi dapat ako magsasabi sa'yo nito pero si Dave, ginagawa niya lahat ng ito para sa inyo ni Ino. Alam niya noon pa man na nakaligtas kayo sa aksidente. Hindi mo alam kung anong hirap na pinagdaanan niya, maprotektahan lang niya kayo sa malayo. Kung may oras ka, pakiusap. Puntahan mo sana siya sa kondo niya. Sabi nito at iniwan ako na puno ng katanungan sa isipan. Bakit at kung paano nangyari ang lahat? Bago pa man makalayo si Amanda, ay hinabol ko ito. May gusto lang akong malaman, may gusto akong pirmahin. Amanda, sandali. Huminto siya at lumingon sa akin. May lungkot sa mga mata nito. Ibang-iba sa Amanda na kinaiinisan ko noon. Bakit? Bakit ginagawa mo lahat ng ito? Di ba gusto mo si Dave? Zelaya, lahat gagawin ng anak para sa magulang. At mas lalong itataya ng inang kanyang sariling buhay para sa anak. Naguluhan ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Hindi sa sarili ko, para sa kanya. Mahal ko si Dave dahil matali ko tong kaibigan noon pa man noong mga bata pa kami. Pero lahat magbabago. May mamahalin ako na higit pa sa pagmamahal sa kanya. At alam kong ganon din siya sa'yo. Kung ganon, then bakit? Bakit nagawa mo yun lahat? Sa anong dahilan? Dahil kailangan kong gawin yung Zelaya. Kailangan kong gawin kahit mali. Kailangan kong gawin kahit na alam kong may mga tao kong masasaktan. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Lalo na may banta sa buhay namin. Banta? Anong ibig mo sabihin? Lashnia Giro, ang tinuring mong kaibigan. Noon pa man ay gusto na niya makuha si Dave bago pa kayo nagkakilala. Noon pa man binalak na niyang angkinin ito na siyang dahilan kung bakit nalagay kami sa kapahamakan ng pamilya ko. She's crazy. Obsessed siya sa kaibigan ko kaya mag-iingat kayo. What? Sigurado ka na ba sa decision mo? Sigurado na ako sa decision ko ngayon. Yung partnership sa company. Yes. Seryosong sabi ko habang pina-finalize ko ang lahat. Okay, wife. Na-email ko na siya. In a minute, pupunta na yun dito. Sige, thank you, viewers. No problem. Anya at umexit. Naalala ko bigla ang sinabi ni Amanda. Now, it makes sense. Yung una nakita kami sa plaza habang ipinagbubuntis ko si Ino. Natatandaan ko pa yung araw na lumapit siya sa akin. Yung araw na nagpakilala siya at yung araw na naging magkaibigan kami. Hindi coincidence ang pagkikita namin dahil maaring ako talaga ang sadya niya ng araw na yon. Posibleng pinuntahan niya ako sa araw na yon
At hindi ko aakalaing kinaibigan niya ako para sa plano niya. Kaya ba hindi ko mahanap si Dave sa Canada noon? Kaya ba umabot ng 6 na taon ang paghahanap ko sa kanya? Dahil sa clues na nagbibigay pag-asa sa akin na sa Canada ko makikita si Dave. Posibleng plinano ni Leah lahat, ang iligaw at paasahin kami. Dahil noon pa man, kilala na niya kung sino ang totoong ama ni Ino. Kilala niya kung sino si Dave. Gusto kong malaman lahat sa kanya pero nagmamadali si Amanda. Umalis kanina. Hindi ko siya pwedeng pigilan lalo na't nararamdaman ko ang pangamba niyang mapuntahan lang ako dito. Naalala ko pang huling sinabi niya bago siya umalis. Kayo lang ang minahal ni Dave sa Laya. Mula pa man noon hanggang ngayon. Kaya malaki ang utang na loob ko sa niya dahil tumayo siyang ama sa anak ko kahit hindi niya ito totoong anak. Mga katagang huli niyang binitawan bago umalis. Hindi ako nagulat na hindi si Dave ang ama dahil ilang beses niya rin itong itinanggi at naniniwala ako sa kanya. Si Leah ang lahat ng dahilan kung bakit umuwi si Amanda dito. Maaaring siya rin ang nag-utos sa kawawang Amanda na guluhin kami ni Dave. Kung iisipin lahat ng ginawa ni Leah, lalong mas tumitindi ang galit ko sa kanya. Hindi ko lubos akalain na sa ilang taon ng pagkakaibigan namin ay hindi iyon totoo. Grabing pakikipagplastikan ang ginawa niya sa amin. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya ang lahat ng yon. Ma'am, nandito na po si Mr. De Silva. Napatingin ako sa secretary ko nang bigla itong pumasok sa opisina. Tumango ako at sinundan siya papunta sa conference room. Pagdating ko sa pintuan ay sinalubong ako ni Vios. Nasa loob na siya. Tumawak si Vios sa bewang ko habang sabay kaming pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit laging ganito ka-extra touchy si Vios Dado pag nandito si Dave sa paligid. Pakiramdam ko ay pinagsiselos niya ang lalaki. Pagpasok namin sa loob, nakaupo si Dave habang nakatingin sa akin. Huminto ako, sandal at magkatitigan kami. Bumaba ang paningin nito sa kamay ni Vios na nasa bewang ko at nakita ko ang pag-iwas tingin nito. Bigla ring nagbago ang paningin at aura niya. Umigting ang panga habang ang mga tenga ay namumula. Galit ba siya? Tumikhim ako at lumapit sa kanya. Good day, Mr. De Silva. Pati ko sa kanya. Inilahad ko ang kamay ko habang naka-poker face sa mukha. As far as I can, I need to maintain my posture na seryoso at hindi nagbibiro. Tinignan niya ang kamay ko at sinamaan kami ng tingin ni Vios. Pumunta ka ba dito para sa partnership o para maging arogante at magpakabastos? Naiinip na tanong ko. Hindi ko nagugustuhan ang tingin niya na tila ba may malaki akong kasalanan dahil God knows na wala akong ginagawang masama. I'm here for the partnership and it's supposed to be you and me. Ikaw na boss nila at ako. Yes, kaya nga nandito ako. So what's your problem? Bakit nandito siya? Turo niya kay Vios. Napatingin naman ako kay Vios at seryoso ang mukha ng lalaki kahit na natatawa ito sa sitwasyon. Sa 3 years na kasama ko si Vios, kilala ko na siya. Am I not welcome here, man? Para namang hindi kita kaibigan ah. Umikot pa ang loko-lokong Vios Dado para yakapin si Dave. Pero tinapik ni Dave ang kamay ni Vios na akmang yayakap sa kanya. Halatang hindi natutuwa sa presensya ni Vios. Stop it, hindi kita kaibigan. Sabi nito at basta na lang akong hinigit papalabas ng conference room. Hindi ako agad nakapagsalita. Tuloy-tuloy kami sa paglalakad. Nang matauhan ay bigla akong inagaw ang kamay ko sa kanya. Teka nga muna, saan mo ko dadalhin? Tanong ko. Problema mo. Masungit na tanong nito. Anong problema ko? Ikaw. Ano bang problema mo at basta ka nalang nanghihila? Tanong ko. Hindi makapaniwala si Dave sa nakikita na galit sa mga mata ni Zelaya. Alam niyang hindi maganda ang ginawa niya kanina sa conference room, pero nagiinit talaga ang ulo niya sa presensya ni Vios Dado. Matagal kong hinintay ang araw na to kaya hindi ko hahayaang may ibang istorbo. Where's your office? Hindi ako nagpatinag sa namamatay niyang tingin. Alam niya dapat ngayon na hindi rin ako matutuwa sa nangyari. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? She's really mad. Namumula ng mukha.